Hi guys, mga unta guys. Maling niya siya guys. Ako'y maling guys. Pero beef siya. So guys, how's everyone guys? Hope okay lang kayo, especially sa atong mga kababayan din ha sa Middle East guys. So dinhi guys sa Egypt. So alhamdulillah, peaceful man dinhi guys. Garang dili po ta magpakampante, hindi rin tayo magpapakampante guys, hindi din natin alam. Syempre mga karatig bansa lang din yan. So ayan, nangangamba pa rin tayo guys, at sana matigil na rin yung mga kaguluhan sa dito sa Middle East guys, alam mo yun, dahil nakakatakot na. At syempre may mga kababayan tayo, mga kaibigan tayo na alam mo yun, na sila din hindi nakakatulog ng maayos. Ano guys, so talagang it's so sad na ngayon pa to nangyari, alam mo yon. Kasi nag-start kasi to guys noong February 28 nung in-strike ka ng US tsaka ng Israel yung bansang Iran. Kasi ayun nga, ito sa nabasa ko or sa mga napanood natin sa mga news na kasi threaten kasi yung US guys, kasi meron dong nuclear bomb na ginagawa yung Iran, na kung saan banta sa kaligtasan okay ng US or ng syempre ng buong mundo. Pero wala naman silang napatunayan guys na meron nga. So binomba nila. So ayan, nag ano lang din yung Iran, gumanti lang din sila, 'di ba? So kung ikaw nga ba naman, so meron kasi binungbahan nila guys, yung school ng Iran, maraming mga batang namatay guys. So 160 or 60. So ayun, and then yun nga din yung kanila. Okay, stand. Ayun guys, nawala tayo. Anyway, so tinatanong ko yung mga friends ko doon kung okay lang sila. Parang normal days lang din na pumapasok pa rin sila guys, pero syempre nag-iingat pa rin. Pag sinabing merong alert, huwag kang lumabas, alam mo yun. Pero normal days pa rin na pumapasok sila, ayan. So parang kampante lang din sila guys na ano. So kasi yung gobyerno kasi ng UAE guys, talagang super, talagang masabi mong proud ba, kasi madaling silang mamahala o napaka-organized ng bansa nila guys, especially nung pandemic. Talagang super, alam mo yun, na merong mga pagkain nagbibigay, pumunta meron silang mga inaano na merong mga mga pagkain, pa hindi ka talaga so kung sa Pilipinas talaga kasi guys, talagang tingnan mo yung ating mga leaders, sila pa yung mga nagkasisiraan, maraming mga kurakot, alam mo yun. So pag mahirap ka, wala talaga guys, kung wala kang pera. So halimbawa, especially yung ma-hospital ka pa, wala kang pera, mamamatay ka talaga guys. So hindi ka guys sa UAE guys na talagang nagtatrabaho ka, so pag may nangyari sa'yo, halimbawa kung ma-hospital ka, so talagang zero balance, wala ka talagang babayaran guys. So ang galing talaga nila, ang galing ng sistema talaga nila guys. So talagang yung mga kababayan natin sa UAE, so mas komportable pa yung buhay nila, and they are feel safe, alam mo yon, especially sa usaping krimen. Ang krimen guys na alam mo yon, na ni isa, paglalakad ka sa gabi na mag-isa, talagang walang mang-hold up sa'yo, walang patayan, walang barilan. Hindi ka gaya sa Pilipinas guys na kahit sa loob ka ng bahay natutulog, alam mo yun, pinapasok ka, pinapatay ka, talagang hindi ka safe, na bigla na lang may mangyayari sa paligid mo. So isa talaga sa masasabi ko na ang UAE, napaka safe nila guys, napaka ano nila. So yung mga karahasan, yung mga krimen na yan, so wala masyado. So kaya panatag yung mga kababayan natin. Kaya nila, alam nyo muna. So sana mag-ingat tayong lahat guys. Keep safe everyone, and let's